Pag-usapan po natin itong mga national candidate ngayon. Ah, kaya matanong ko nga kayo, wala na bang iba? Sila-sila na lang ba? Ano ba ang inyong masasabi dyan? Kasi lumalabas po dun sa mga survey, iilang mga pangalan na sino ba talaga ang karapat-dapat na maging senador natin sa susunod na 6 na taon? Para po sa inyong kalaman, sa eleksyon sa Mayo ng 2025, ang senador na mananalo ay 6 na taon na manunungkulan sa atin. Ito bang mga top 20, top 10, top 12 na mga senatorial candidate? Sila ba talaga ang karapat-dapat sa posisyon na yan? Kasi sa mga survey ng SWS, Social Weather Station, Pulse Asia, Publicus Asia ba yun, Incorporated, ano ba yung isa? Okta Research Group, at iba pang mga company na nagsosurvey. Iyan pong mga nagsosurvey na ito ay mga pribadong company yan, corporation. Hindi ko alam kung paano kumikita sila dyan, paano negosyo yan, pero sila yung nagsosurvey sa tuwi tayo mag-i-eleksyon. Ngayon ang tanong, yung bang kanilang mga ginagawang survey at resulta ng kanilang survey, nakakatulong ba yan sa bawat botanteng Pilipino? O nakaka-impluensya lang na maaring hindi maganda ang naitutulot? Kasi wala po kasing batas na ipagbawal ang survey. Yan ay voluntary lang ginagawa o ni business nilang ginagawa yung survey. Operation pakilala ng kailang company, operation pakilala na rin siguro ng mga kandidato. Ngayon, kung kaibigan ng mga company na nagpapasurvey ang kandidato, yan ang hindi natin alam kung paano nila nilalaro yan. So, pasintabi na sa mga nagsosurvey na ito, inuulit ko, yan ay karapatan nila, walang batas na sila pinagbabawalan, pero sa tingin ba ninyo, nakakatulong kayo sa mga botante? O nakaka-impluensya kayo na kung sino ang top 10, top 12 na kandidato sa inyong mga survey, yun ang sinusundan ng taong bayan? Sana siguro sa pagkakataong ito, after ilang dekada na kayo nagsusurvey, baka naman pwedeng ipaliwanag nyo sa inyong mga kliyente o sa mga mamamayang Pilipino na hindi yung survey nyo ang dapat masunod. Kailangan ang dapat sundin at dapat na pagbasihan ng mga botante kung ano ang kanilang personal na paningin o pananaw at pag-aaral, pagsusuri. Karapat-dapat ba itong kandidatong senador na ito dahil kasama sa mataas sa survey? O itong kandidatong ito hindi kasama sa survey pero may kakayanan, may kredibilidad at kailangan ng bayan? Ano kaya kung baliktarin natin ngayon? Lahat ng lumalabas sa survey, huwag nating iboto. Ang iboto natin yung hindi pumapasok sa mga survey. Baka may pagbabago ang Senado. Baliktarin natin. Kasi sa ilang dekada na halos, ang tagal ko na pong political blogger at broadcast journalist, laging ang sinusundan ng mga tao yung lumalabas sa mga survey. Pero anong nangyari sa mga senador? Ano ang performance ng ating Senado ngayon? Kontento ba kayo sa performance ng Senado? Dahil yung mga nananalo dyan ay kasama sa mga top 12, top 10 sa mga survey? At yan ang nananalo? Ano ang performance nila ngayon? Di ba? Ganyan dapat ang ating pagpananaw at pagsusuri. Kaya again, sa akin pong personal opinion, baliktarin natin. Yung hindi lumalabas sa mga survey, ang iboto natin. Baka may pag-asa tayo. Kasi itong mga nananalo sa mga survey, pag nanalo rin sa senador, parang wala namang nangyari. Ginamit lang kayo, ginamit lang tayo. Anong performance nila? May mga senador nga dyan, hindi nga alam ang trabaho eh. May mga senador nga dyan, talagang suntok sa buwan. Pagtatanong pa lang. Hindi nga nila alam kung ano ang paggawa ng batas. Hindi nga nila alam kung bahala na kayo kung anong tingin nila. Tingin ninyo. Di ba? So this time, this coming year, 2025, midterm election, another 12 senator. At siguro kahit doon sa mga local position, from congressman, governor, down to councilor.
Huwag tayong maniwala kaagad at pagbasihan natin. Malay nyo, kaya yan lumabas sa survey dahil gwapo, dahil artista, dahil maganda, magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling mambola, o number 1 na kayo, ibubuto na, patay tayo dyan. Subukan natin yung hindi sumasayaw, walang gimmick, pero may laman ang sinasabi. May kakayanan kung ano ang kanyang gagawin pagka naging mambabatas na tagagawa ng batas. Hindi yung puro publicity lang, gimmick lang. Kaya hindi tayo umuunlad na Pilipino. Sa tingin ko po, pasintabi na. Kaya mabagal tayong umunlad kasi ang ating ilalagay sa mga posisyon sa local and national tuwing mag-ieleksyon, pasikatan, kasikatan, kayamanan, personalidad ang pinagbabasihan. Hindi po ganon. Ilagay natin yung hindi gaanong kilala pero sa tingin nyo may laman, may kakayanan. Baka may pag-asa tayo. Kung paulit-ulit na lang ang mga lumalabas sa survey, ang anyong iboboto, kahit alam natin pumalpak sa Senado, kapalpakan ang ginagawa, yan pa rin ang gagawin natin sa darating na mga eleksyon. Di paulit-ulit ang problema. Paulit-ulit ang panghihinayang natin sa pagpapasweldo, paggastos. Huwag natin kalimutan, bilyon-bilyon ang ginagastos natin sa lahat ng politiko na ating pinagkakalooban ng posisyon. From local to national, bilyong piso every year ang ating ginagastos sa kanila. Pero na-i-deliver ba nila ang ating pangailangan? Nagagawa ba nila ang pangailangan ng bansa? Yung iba siguro. Pero hindi ko nila lahat. Meron talagang alay. Hindi nila alam kung anong trabaho. So anong kinabukasan ang ipamamana nating mga botanteng Pilipino sa ating pamilya, sa ating magiging anak, sa inyong magiging apo, kung ganyan na paraging pasikatan na lang, number 1, number 2, number 3, number 4, o top 10, top 12 na candidate sa survey ang siyang nananalo dahil nakukondisyon ang isipan ng tao. O ito, kasama sa survey. Ito iboboto ko para manalo. Kasama ako sa panalo. Pero hindi mo alam na yung ibinoto mo, wala namang magagawa at wala namang kakayanan. Sikat lang siya, kilala lang siya. Yun na yun. Delikado. Delikado. Uulitin ko, pangatlong beses kong ulitin. Subukan nating iboto ay yung magagaling, hindi nakakasama sa survey, baka doon tayo may pag-asa. Baka doon tayo uunlad. Baka doon tayo hindi magsisisi. Huwag sa mga sikat. Huwag sa mga top-notcher. Huwag sa mga kung kani-kanino dyan. Dahil baka kasikatan lang ang ating makita sa kanila. Baka yung performance, wala. Magsisi pa kayo. 6 na taon. Pagsisisi. Kapag nagkamali, huwag kayong magalit. Nagpapakatotoo lang ako mula sa puso ang aking pagmamahal sa ating bansa, sa mga Pilipino. Kaya sana ay nakakatulong ako sa inyo sa pagpili ng tama. Huwag padala sa personalidad, sa kaalaman, kakayanan, paninindigan ang kailangan. Please like, share nitong mga video pinag-uusapan natin dito sa aking mga channel.